So, hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit ako sa ating panibagong video. So, mga minamahal, eto na. Ito po yung pinaka-inaantay nating bumirada, pinaka-inaantay nating magsalita. Dahil ito, literal, na isa sa mga biniktima ni former President Duterte na pinagdusahan yung kasalanang hindi niya naman ginawa. O, walang iba kundi si ML Party List First Nominee and former Senator Attorney Leila De Lima. Diba? Sa mga hindi nakakaalam, nagdusa si De Lima for almost 7 years sa kulungan sa kasong gawa-gawa lamang. Niyurak ang kanyang pagkatao, binaboy ang kanyang pagkababae, pinagtawanan, lahat na. Mga minamahal, ginawa ng dating administrasyon para ipitin, gipitin, diba? Himukin itong si De Lima. Pero, kahit ganun pa man ang ginawa, still strong and standing pa din itong babaeng ito. Diba? Hinarap niya yung mga gawa-gawang kaso, hinarap niya mga minamahal. Kaya, para sa akin, best so far, yung komento ni De Lima patungkol nga po ngayon kay Digong na nagtatago sa Hong Kong. Ano sabi ni De Lima? Basahin natin. After so many declaration that he is ready to answer for the drug war killings and face charges against him, when the times comes, tatakas lang pala siya. Matapang raw siya. Harapin lahat ng kalaban, tatakbo lang pala siya. Kaya nga yun na nga yung problema dito kay Digong Sabi niya noon, make it fast. Oo, habang buhay pa ako. Yan yung sabi ni former President Digong, mga minamahal. Make it fast daw, habang buhay pa daw siya. ICC, parang hindi siya natatakot Sabi niya pa nga, bilisan nyo. Hinihimok niya pa na, pwede bilisan ninyo. Kasi naiinip na daw siya. Yeah? Ngayon na nandito na, lumipad ng bansa. Pumunta sa Special Administrative Region ng China na kung saan walang epekto ang ICC. Naku po. Bakit naman? Bakit naman kailangang tumakas? Si De Lima, mga minamahal, hindi niya ginawa yun kahit peke yung kinaso sa kanya. Alam nyo, ito lang yung masasabi ko Kung talagang wala kang talagang kasalanan, you are not afraid to face any criminal charges against you kung wala ka naman talagang kasalanan. Dahil in the first place, ba't ka matatakot? Diba? Kagaya ni De Lima, hindi siya natakot pero nalungkot lang. Kasi bakit siya nakulong sa kasong gawa-gawa lamang? Diba? Buti pa nga si De Lima, mas may yagballs kaysa kay Digong Yeah? May bayag itong si De Lima kaysa kay Digong. Si Digong nagtago. Ba't naman, why naman ganon? Bakit kailangang magtago? Parang ginagaya din si Harry Roque, mga minamahal. Yeah? Parang ginagaya si Harry Roque kahit saang bansa na pumupunta, parang palaboy. Ano kaya masasabi ng mga DDS dito? Tumakas yung kanilang hakbang ng maisog leader. Actually, mahuhuli naman niya si Digong. Teamwork lang, mga minamahal. Teamwork. Kailangan makipagtulungan or kahit hindi na makipagtulungan yung gobyerno dito sa Hong Kong. Ang kailangan lang talagang gawin, alerto. Kasi imposibleng hindi umuwi ng Pilipinas yang si Digong. Duwag yung simang panor na yan Duwag, sobrang duwag. Diba? Paano natin nasabing duwag? Tumakas ng ibang bansa. Diba? Imagine nyo na lang tingnan ninyo, mga minamahal. Sino ba naman ang hindi matatakot dito? Yan yung balita. Sino ba naman hindi matatakot dyan? Malacanang on alleged ICC arrest warrant versus Rodrigo Duterte. Government is prepared. Sa mga balitang yan, nakakapangilabot na yan. Ang gobyerno ay handa na sa pagbabalik ni Digong. Para siya ay arestuin kung mayroon ng kumpirmasyon. Ang inaantay na lang dito, confirmation Kapag mayroon na ng confirmation ng Interpol, mga minamahal,
nakaangba na ang gobyerno sa paghuli kay Digong at humigit kumulang 7,000. Di ba? Humigit kumulang 7,000 strong force ang aaresto dito kay Duterte. The source who had knowledge of the security preparation said at least 7,000 police personnel will be mobilized to hunt down and arrest the former leader who was being investigated by the International Criminal Court for 1,000 deaths linked to his anti-drug war. Yan kasi, tapang no, sabi niya, I don't care about human rights. Di ba yan yung sabi ni Duterte? He don't care about human rights. He don't care about human rights pala. Bakit ngayon? Nagtatakas. Sinama pa yung kanyang munting alalay na isa din sa minamanmanan ng ICC. Si Bengot, si Bongo, may video tayo nun nasa na kaya si Bongo na sumama din. Wait lang mga minamahal. Hinahanap din natin yung kasama si Bongo Youth. Diba? At saka alam nyo din na nandun naman talaga si Bongo. Nasa na ito? Nandun din si Bongo. Yan kasama si Bongo. Si Bongo, isa din yan sa may mga kaso. And I think mga minamahal, isa din yan sa lumuluhod at humihingi ng tulong sa China. Bulong-bulungan pa yung dalawang makasalanan, no? Ito naman, may reward money, na issue. Yan. Hindi naman susunod dyan niya si Bongo, yung munting alalay niya, kung wala ding malalim na rason. Tingnan niyo yung mga matatanda, puro mga kibulo yung damit. Yan, no? Anong unlad ang bansang Pilipinas, buti na lang may mga kabataan. Kaya nga tama ang sabi ni Jose Rizal, kabataan ay ang pag-asa ng bayan. 'Di ba? Kabataan ay pag-asa ng bayan. Kasi yung mga matatanda, sila yung sumisira sa bayan Nabubusalan ng pera, nabibili sa 500 pesos, 'di ba? Nabibili sa mga pangakong peke, naniniwala sa mga pangakong peke, 'di ba? So, I think mga minamahal, this is an eye-opening na din to, eye-opener sa mga tao. Yung pangyayaring ito, na yung patron na sinasamba ninyo, uhulihin na din, kagaya ni Kibuloy. Diba? Sinasamba ninyo noon, ngayon uhulihin na rin. Pero going back sa ating topic mga minamahal, talaga nga namang very big salute dito kay former Senator Leila de Lima. Diba? Kasi siya yung living proof natin living witness natin sa madugong campaign na war on drugs, si former President Duterte, na kahit siya mismo ay pinlantahan ng ebidensya. Pero ano yung ginawa ni Leila? Ni Ma'am Leila, hinarap niya yung kaso. Lahat-lahat, walang inurungan, walang inatrasan, lahat hinarap ni former Sen. Kaya nga, big salute dito kay De Lima. Dahil nagawa niyang maging matapang sa napakahabang panahon para patunayan sa mamamayang Pilipino na wala talaga siyang kasalanan at talagang ginigipit lamang siya ni Kadigungan. Alright, yun lamang po mga minamahal. Ingat, pahingi lang po ko ng comments, likes, and share. And also, don't forget mga minamahal to click the subscribe and hit the notification bell for more updates. Mahalaga po sa akin na i-click yung subscribe button. Kasi pag kinlik niyan mga minamahal, dumadami tayo dito sa ating channel at ma-reach natin yung 300,000. Malapit na tayo, 275,000 na tayo. 275. Ilan na lang yung kulang natin mga minamahal? Sige nga. 25,000 subscriber na lang. Magiging 300k na tayo. Yung pamilya natin dito sa ating munting channel. So tulungan nyo ako at malaking pleasure po sa akin na mag-subscribe kayo. Ingat mga kababayan.